Sofia, bulong ni Corazon sa pangalang iyon nang hindi namamalayan. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang babae at dalawang bata na nakatayo sa harap ng isang kariton ng street food, nag-aatubiling tumitingin sa presyo. Nakasuot ang babae ng isang lumang jacket at ang mga damit ng mga bata ay tila kupas na sa paulit-ulit na paglalaba. Sila ang kanyang manugang na si Sofia at mga apong sina Angelo at Angela na 3 taon na niyang hindi nakikita. Unang nakakilala si Angela at masayang ngumiti, akmang tatakbo palapit. Ngunit mabilis na hinablot ni Sofia ang kamay ng bata. Hindi kagalakan, kundi takot ang mababasa sa mukha ni Sofia. Halika na, bilis! Hila ni Sofia sa mga kamay ng kanyang mga anak at nagmamadaling nawala na parang tinatakbuhan ang isang panganib, hindi man lang lumingon. Sofia, sandali lang. Sinubukan silang habulin ni Corazon, ngunit hinarangan siya ng makapal na tao sa palengke at mabilis silang nawala sa kanyang paningin. Natigilan si Corazon sa kanyang kinatatayuan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga mata ng kanyang manugang. Hindi iyon galit o puot, iyon ay purong takot. Nanginginig ang kanyang manugang na parabang siya ay isang nakakatakot na halimaw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Corazon na mayroong mali. May isang katotohanang hindi niya alam. Bago tayo magsimula, ang inyong libreng pagpindot sa subscribe, like at notification bell ay malaking tulong sa ating Kuwentuhang Pinas. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig ngayon. At ngayon, simulan na natin ang kwento. 3 taon na ang nakalipas. Tila huminto ang buhay ni Corazon matapos pumanaw ang panganay niyang anak sa isang aksidente sa sasakyan. Ngunit ang mas nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigo ay ang kanyang manugang na si Sofia. Wala pang 1 buwan matapos ang libing, naglaho na lang si Sofia kasama ang mga apo niya na parang bula. Kinuha niya ang 25 milyong pisong insurance at iniwan ako. Paulit-ulit na sinasabi ni Corazon ang mga salitang ito tuwing umaga. Ang pakiramdam ng pagtataksil at galit ay nag-aalab na parang apoy sa kanyang dibdib. Tanging ang kanyang pangalawang manugang na si Isabel ang nanatili sa kanyang tabi para aluin siya. Mami, baka gusto lang po ni Ate Sofia na magsimulang muli. Palaging malumanay ang boses ni Isabel habang kinakausap ang kanyang biyenan. Hindi ko na po sinabi sa inyo noon dahil baka lalo kayong masaktan, pero tumawag po siya sa akin bago siya umalis. Gusto na raw po niyang mamuhay ng malaya. Naniwala si Corazon sa mga sinabi nito, o mas tamang sabihin na wala siyang ibang pagpipilian kundi maniwala. Wala nang ibang paliwanag sa biglaang pagkawala ng kanyang manugang. Isang Sabado ng hapon, habang nag-iisip siya, kumatok si Isabel sa pinto ng kanyang silid. Mami, ang ganda po ng panahon ngayon, bakit hindi po tayo lumabas? Mungkahin ito. Lagi na lang po kayo rito sa Forbes Park, baka naiinip na po kayo. May alam po akong isang magandang palengke. Sabi nila, masarap daw po ang kwek-kwek doon. Sa una, ayaw pumayag ni Corazon, ngunit totoo ngang 3 taon na siyang nakakulong sa loob ng bahay. Sige, lumabas tayo. Bumangon si Corazon mula sa kanyang kinauupuan. Isinuot niya ang kanyang itim na coat at dinala ang kanyang designer handbag, ngunit tila dayuhan ang kanyang refleksyon sa salamin. Mas payat at mas matanda siya tingnan kumpara noong 3 taon na ang nakalipas. Ang palengke sa Quiapo ay ibang-iba sa mundo ng Forbes Park. Ang masisikip na eskinita ay puno ng mga tao, at ang malalakas na boses ng mga tindera ay maririnig sa lahat ng dako. Nahilo si Corazon sa mga amoy na matagal na niyang hindi naaamoy. Mami, ayun po yung bilihan ng kwek-kwek. Itinuro ni Isabel ang isang lumang kariton, ngunit hindi sa kariton napako ang tingin ni Corazon. Nahagip ng kanyang mga mata ang isang babae at 2 bata na nag-aatubiling tumitingin sa presyo. Nakasuot ang babae ng isang lumang jacket at ang mga damit ng mga bata ay kupas na.
Tila hihinto ang pagtibok ng puso ni Corazon. Sofia, bulong niya sa pangalang iyon. Habang papalapit, nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Sila nga ang kanyang manugang na si Sofia at mga apong sina Angelo at Angela. Unang nakakilala si Angela at akmang tatakbo palapit. Ngunit mabilis na hinablot ni Sofia ang kamay ng bata. Hindi kagalakan, kundi takot ang mababasa sa mukha ni Sofia. Halika na, bilis, hila ni Sofia sa mga kamay ng kanyang mga anak at nagmamadaling nawala na parang tinatakbuhan ang isang panganib. Sofia, sandali lang. Sinubukan silang habulin ni Corazon, ngunit hinarangan siya ng makapal na tao sa palengke at mabilis silang nawala. Natigilan si Corazon sa kanyang kinatatayuan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga mata ng kanyang manugang. Hindi iyon galit o poot. Iyon ay purong takot. Nanginginig ang kanyang manugang na para bang siya ay isang nakakatakot na halimaw. Mami, okay lang po ba kayo? Hinawakan ni Isabel ang braso ni Corazon. Mami, baka na malikmata lang po kayo. Imposibleng pumunta si Ate Sofia sa ganitong lugar. Umiling si Corazon. Hindi, sigurado akong si Sofia iyon. Nakita ko rin sina Angelo at Angela. Mami, masyado lang po kayong stress nitong mga nakaraang araw. Umuwi na po tayo para makapagpahinga kayo. Isinakay ni Isabel si Corazon sa kotse at umuwi sila. Hindi makatulog si Corazon ng gabing iyon. Ang kawawang ayos ng kanyang mga apo ay laging sumasagi sa kanyang isipan. Kung nakuha nila ang 25 milyong piso, imposible silang mamuhay ng ganoon kahirap. At ano ang ibig sabihin ng takot sa mga mata ng kanyang manugang? Baka may mali sa pagkakaalam ko. Itinulak ni Corazon ang kumot at nagtungo sa kanyang study. Mula sa ilalim ng drawer ng kanyang desk, kinuha niya ang relong pambisig ng kanyang panganay na anak. Ito ang relong suot niya noong araw ng aksidente. Ang mga kamay ng relo ay huminto sa eksaktong oras ng trahedya. Marco, anak, ano ba ang hindi ko nakikita? Totoo bang iniwan ka ni Sofia? Mahigpit na niyakap ni Corazon ang relo sa kanyang dibdib. Simula ng gabing iyon, nagsimulang tumubo ang binhi ng pagdududa sa puso ni Corazon. Bakit tumakbo ang manugang niya? Bakit ganoon na lang kapayak ang suot ng mga bata? At higit sa lahat, bakit ganoon na lang ang takot niya sa akin? Nagpasya si Corazon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, tinawag ni Corazon ang kanyang bunsong anak na si Miguel sa sala. Miguel, nakita ko si Sofia kahapon. Napahinto sa pag-inom ng kape si Miguel at tiningnan ang ina. Mami, heto na naman po tayo. Matagal nang nawala si ate at pinutol na ang lahat ng ugnayan sa atin. Hindi, sigurado akong nakita ko siya. Kasama niya sina Angelo at Angela. Napabuntong hininga si Miguel. Mami, si Ate Sofia ay isang walang pusong tao na kinuha agad ang insurance money at tumakas matapos mamatay si kuya. Bakit niyo pa po siya iniisip? Tila pinipiga ang puso ni Corazon sa malamig na pananalita ng kanyang anak. Lumabas si Isabel mula sa kusina at sumingit sa usapan. Mami, ikukuha ko pa po kayo ng kape. Masyado lang po kayong stress nitong mga nakaraang araw. Tiningnan ni Corazon ang maamong mukha ng kanyang manugang. Palaging mabait si Isabel. Ngunit, bakit tila may kakaiba sa kanyang ngiti ngayon? Hindi na umimik si Corazon at bumalik sa kanyang silid. Tinawagan niya ang kanyang executive secretary. Ako ito, si Mrs. Montenegro. May gusto akong ipahanap na tao ng tahimik. Maghanap ka ng isang magaling na private investigator. Matigas ang boses ni Corazon. Handa siyang gawin ang lahat para malaman ang katotohanan. Lumipas ang 1 linggo. Lihim na nakipagkita si Corazon sa private investigator na si Rico David na inirekomenda ng kanyang sekretarya. Sa isang sulok ng tahimik na coffee shop sa BGC, naupo si Rico, isang lalaking nasa mid-40s na may matalas na anyo. Ma'am Corazon, ano po ang maitutulong ko? Mahinang tanong ni Rico. Kumuha si Corazon ng isang litrato mula sa kanyang bag.
Litrato iyon ni Sofia at ng kanyang mga apo. Hanapin mo ang mga taong ito. Gusto kong malaman kung ano ang ginawa nila sa loob ng 3 taon at kung saan at paano sila nabubuhay ngayon. Nanginginig, ngunit determinado ang boses ni Corazon. Kinuha ni Rico ang litrato at sinuring mabuti. Masusunod po, sa loob ng 1 linggo, magkakaroon na po tayo ng resulta. Gaya ng ipinangako, bumalik ang investigador pagkatapos ng eksaktong 1 linggo, dala ang isang makapal na brown envelope. Ma'am, nahanap na po natin sila. Nanginginig ang kamay ni Corazon. Nang buksan niya ang envelope, tila siya hihimatayin. Sa isang litrato, nakasuot ng uniforme ng convenience store ang kanyang manugang at nakatayo sa likod ng cashier. Nakatira po ang manugang ninyo sa isang lumang apartment sa Caloocan. Nagtatrabaho po siya bilang night shift sa isang convenience store para buhayin ang pamilya. Kalmadong paliwanag ni Rico, ang mga bata po ay nag-aaral sa isang pampublikong paaralan malapit doon. Mukhang gipit na gipit po sila sa pera. Tiningnan ni Corazon ang susunod na litrato. Si Angelo, na nakasuot ng lumang uniforme, ay hawak ang kamay ng kapatid na si Angela papasok sa eskwelahan. Paano ang insurance money? Paano sila magiging ganito kahirap kung may 25 milyon sila? Halo-halong galit at lungkot ang nasa boses ni Corazon. Naglabas si Rico ng isa pang dokumento. Diyan po nagiging kakaiba ang lahat. Sinuri ko po ang records ng insurance claim. Inilatag ng investigador ang mga financial records sa harap ni Corazon. Sa 25 milyon, 20 milyon po ay napunta sa mga bayarin sa ospital, gastos sa libing at iba pang utang. Napalunok si Corazon. Ang natitirang 5 milyon, iyon po ang kakatwa. Ang natitirang 5 milyong piso ay na-withdraw mula sa account ni Mrs. Sofia at hindi na malaman kung saan napunta. Huminto sandali si Rico bago nagpatuloy. At may mas importante pa po. Nakuha ko po ang CCTV footage noong araw na umalis si Mrs. Sofia sa bahay ninyo. Binuksan ng investigador ang kanyang laptop at pinanood ang video. Sa screen, makikita ang manugang niya noong madaling araw, 3 taon na ang nakalipas, hila-hila ang 2 malaking maleta palabas ng pinto. Nagmamadali ang kanyang kilos at palingon-lingon siya na tila balisa. Hindi po ba kahina-hinala? Karaniwan, kung aalis ka sa isang bahay, ginagawa mo iyon sa umaga nang walang itinatago. Pero ang umalis ng 4:00 ng madaling araw ng ganito kabilis. Makahulugang tiningnan ni Rico si Corazon. Malaki po ang posibilidad na may tumatakas siya o may nagbabanta sa kanya. Ipinahinto ni Corazon ang video at sinuring mabuti ang ekspresyon ng kanyang manugang. Puno ng takot ang mukha nito. At tingnan niyo rin po ito. Ipinakita ni Rico ang mga text message records mula sa telco, sa cellphone po ni Mrs. Sofia. Noong madaling araw na iyon, sa pagitan ng 1 AM at 2 AM, may higit sa 10 text messages siyang natanggap mula sa isang unknown sender. Sinimulang basahin ni Corazon ang mga mensahe. Kung hindi ka aalis ngayon din, kukunin namin ang custody ng mga anak mo. Ay dedemanda ka ng biyenan mo. Accused ka ng pagnanakaw, umalis ka ng tahimik, para na rin sa mga anak mo. Nanginginig ang mga kamay ni Corazon. Ano ito? Wala akong pinadalang ganitong mensahe. Tumango si Rico. Sa tingin ko rin po, nang sinuri ko ang sender number, nakapangalan po ito sa inyo. Ano? Napatayo si Corazon sa kanyang upuan. Pero sa katotohanan, hindi po kayo ang nagpadala. May mga apo na ginagamit para pekein ang sender number. Pinalaki ni Rico ang screen. May isang taong sinadyang magpanggap na kayo para takutin ang manugang ninyo. Tila babagsak si Corazon sa kanyang kinauupuan. Gulong-gulo ang kanyang isip. Kung ganoon, hindi kusang umalis ang manugang niya, kundi pinalayas at naniniwala siyang ako mismo ang nagbanta sa kanya. Nang gabing iyon, nasa drawer ng kwarto ko ang cellphone ko. Maaga akong natulog, pilit inaalala ni Corazon.
Kung ganoon, ang tanging taong makakagalaw ng cellphone ko ng palihim ay naputol ang kanyang sinabi. Ang pamilya niya lang, maingat na nagsalita si Rico. Ma'am Corazon, naisip niyo po ba kung mayroon bang makikinabang sa sitwasyong ito? Napapikit si Corazon. Ang mukha ng kanyang pangalawang manugang na si Isabel ang lumitaw sa kanyang isipan matapos umalis ni Sofia, mas naging maalaga si Isabel sa kanya. Nagsimula na rin itong makialam sa mga gawain sa kumpanya. Kamakailan lang, binuksan pa nito ang usapin tungkol sa paglilipat ng shares. Imbestigahan mo pa. Mag-focus ka sa pangalawa kong manugang, matigas ang boses ni Corazon. Tumango si Rico at umalis. Pag-uwi ni Corazon sa bahay, muli niyang tinawag ang bunsong anak na si Miguel. Miguel, may sasabihin ng mami. Naupo si Miguel sa sofa, pagod ang itsura. Mami, tungkol na naman po ba kay Ate Sofia? Tama na po, makinig ka. Hindi tumakas ang ate mo, pinalayas siya. Inilatag ni Corazon ang mga dokumento mula sa investigador sa harap ng anak. Tiningnan lang ni Miguel ang mga papel at napangisi. Mami, hindi po ba't kuwentong gawa-gawa lang iyan dahil naaawa kayo kay ate? Kusa po siyang umalis. Hindi. Nagtatrabaho ang ate mo sa convenience store at nagpapakahirap para sa mga bata. Halos lahat ng insurance money sa ospital lang napunta. Nanginginig ang boses ni Corazon. Noon lumabas si Isabel mula sa kusina. Mami, ano pong nangyayari? Nakangiti pa rin si Isabel, ngunit may naramdaman si Corazon sa likod ng ngiting iyon. Nahanap ko na si Sofia, at maraming kakatwang bagay ang nalaman ko. Tinitigan ni Corazon ang kanyang manugang. Biglang nanigas ang ngiti ni Isabel. Mami, masyado lang po kayong stressed. Baka kailangan niyo pong magpatingin sa doktor. Wala akong sakit! Sigaw ni Corazon. Nag-aalalang tumingin si Miguel sa kanyang ina at asawa. Mami, please, kalimutan niyo na po si ate. Tayo na po ang pamilya ngayon. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng ina. Itinulak ito ni Corazon. Hindi ka ba naaawa sa ate mo? Nakikita mo ba kung gaano siya naghihirap? Pinili niya po iyan. Tumaas din ang boses ni Miguel. Pinagmasdan ni Corazon ang kanyang anak at manugang. Napagtanto niyang wala siyang makukuhang tulong sa kanila. Nang gabing iyon, kinuha ni Corazon ang isang lumang address book. Puno ito ng mga contact number ng mga kaibigan ng kanyang panganay na si Marco. Huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan, Attorney Benji Reyes, kaklase at matalik na kaibigan ng kanyang anak. Nanginginig ang kamay na tinawagan niya ito. Hello? Si Attorney Reyes po ba ito? Ah, Ma'am Corazon, long time no see. Mainit pa rin ang boses ni Benji. Ano po ang maitutulong ko? Huminga ng malalim si Corazon. Tulungan mo ako, para kay Marco, para sa mga apo ko. Puno ng pagsusumamo ang kanyang boses. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Corazon kay Benji Reyes sa kanyang tahimik na law office. Si Benji ay isang 45-5 taong gulang na lalaki, mukhang matalino at bagay sa kanya ang itim na suit. Ma'am, 3 taon na rin po pala mula nang pumanaw si Kuya Marco. May bahid ng pangungulila sa boses ni Benji. Iniisip ko nga po kung kumusta na si Ate Sofia at ang mga pamangkin ko, pero hindi ko po sila makontak. Inilatag ni Corazon ang mga dokumento mula sa investigador sa mesa. Isa-isang sinuri ni Benji ang mga papel. Unti-unting sumeryoso ang kanyang mukha. Malinaw po itong pananakot at may kasama pang pamemeke ng sender number. Tinanggal ni Benji ang kanyang salamin at kinusot ang mga mata. Ma'am, tutulungan ko po kayo sa legal na paraan. Para na rin po kay Kuya Marco. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Corazon ang kamay ni Benji. Salamat, attorney. Ikaw na ang bahala. Agad kumilos si Benji. Humingi siya ng court warrant para makuha ang kumpletong communication at financial records mula 3 taon na ang nakalipas. Samantala, nagpasya si Corazon na subukan ang kanyang pangalawang manugang. Lihim niyang inutusan ang kanyang sekretarya.
Magpakalat ka ng tsismis na binabalak kong ayusin ang mga shares ko sa kumpanya. Tingnan natin kung sino ang magpapakita ng interes. Tumango ang sekretarya at umalis. 2 araw ang lumipas. Nagmamadaling tumawag ang sekretarya. Ma'am, nagtanong po ang pangalawa ninyong manugang kay Mr. Kim sa legal department tungkol sa proseso ng paglilipat ng shares ninyo. Humigpit ang hawak ni Corazon sa telepono. Sige, patuloy mo siyang subaybayan. Tinawag muli ni Corazon ang bunsong anak na si Miguel. Miguel, may sasabihin ng mami. Napabuntong hininga si Miguel. Mami, hindi na naman po tungkol kay ate, di ba? Oo, tungkol sa ate mo. Pinalaya siya ng hindi makatarungan. Inilagay ni Corazon ang mga ebidensyang nakalap ng investigador at abogado sa harap ng anak. Tiningnan lang ni Miguel ang mga dokumento at nagsalita ng may inis. Mami, ano po ba ito? Baka gawa-gawa lang ito ng kung sino dahil naaawa siya kay ate. Miguel, ito ang mga ebidensya. Ang mga threat text, ang CCTV, nandito lahat, nanginginig ang boses ni Corazon at kakaiba ang mga kinikilos ng asawa mo. Nag-iimbestiga siya tungkol sa paglipat ng shares ko. Sumeryoso ang mukha ni Miguel. Mami, pinagdududahan niyo po ba ang asawa ko? Miguel, gumising ka nga. Sa tingin mo bakit tumakas ang ate mo? May nagpalayas sa kanya. Umalis po siya dahil pinahihirapan niyo siya. Sigaw ni Miguel. Tila gumuho ang mundo ni Corazon sa sinabi ng anak. Talaga bang ganyan ang tingin mo sa ate mo? Siya po yung tipo ng tao na kinuha ang insurance money at tumakas agad pagkamatay ni kuya. Bakit po kayo nagiging obsessed sa kanya? Napatayo si Miguel. Mami, kakaiba na po kayo nitong mga nakaraang araw. Magpatingin na po kayo sa doktor. Baka tama po ang asawa ko. Iniwan ni Miguel ang mga salitang iyon at pumasok sa kanyang silid. Naiwang mag-isa si Corazon sa sala. Ang katotohanan kahit ang sarili niyang anak ay pinagdududahan siya ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Nang gabing iyon, umiiyak na mag-isa si Corazon sa kanyang study. Maya-maya, may marahang kumatok sa pinto. Ma'am, pwede po ba akong pumasok? Ang kasambahay nilang si Elena. Si Elena ay isang 60 taong gulang na babae na 30 taon nang nagsisilbi sa pamilya Montenegro. Pasok, Manang Elena. Maingat na inilapag ni Elena ang isang lumang notebook sa harap ni Corazon. Ma'am, gusto ko po sanang basahin ninyo ito. Binuksan ni Corazon ang notebook. Nakasulat doon ang mga pangyayari sa bahay ayon sa petsa. Abril 5, 3 taon na ang nakalipas. Tiga AMN. Pumasok ang pangalawang senyora sa kwarto ng panganay na senyora. 3:60 AM. Tinulungan ng pangalawang senyora ang panganay na senyora na mag-empake. 4 AM. Umiiyak na umalis ng bahay ang panganay na senyora. Ihinatid siya ng pangalawang senyora hanggang sa gate. Nanginginig ang kamay ni Corazon. Manang, bakit ngayon mo lang ito sinabi? Yumuko si Elena. Patawad po ma'am, hindi ko po masabi ng walang matibay na ebidensya. May isa pang envelope na inilabas si Elena. Ito po ang backup files ng mga CCTV sa iba't ibang parte ng bahay. May mga kailangan po kayong makita. Nanginginig na kinuha ni Corazon ang USB. Nang gabing iyon, pinanood nilang dalawa ni Elena ang mga CCTV footage. Malinaw na nakikita sa screen ang mga pangyayari noong madaling araw na iyon. Ang pagpasok ni Isabel sa kwarto ni Sofia, ang pagtulong nito sa pag-iimpake, ang pagbulong nito ng kung ano sa may gate. Nilakasan ni Corazon ang volume. Ate, galit na galit si Mami. Kapag hindi ka umalis ngayon, kukunin niya ang mga bata. Boses iyon ni Isabel. Please, umalis ka na ng tahimik para na rin to sa'yo. Sa screen, umiiyak na tumango si Sofia. Ipinahinto ni Corazon ang video at tinakpan ang mukha. Hindi ako ang nagpalayas sa manugang ko. Si Isabel. Si Isabel ang may gawa ng lahat. Hinaplos ni Elena ang balikat ni Corazon. Ma'am, mayroon pa po. Nag-play si Elena ng isa pang audio file.
Na-record ito isang araw pagkatapos ng libing ni Marco. Ate, galit daw sa'yo si Mommy, sabi niya. Kasalanan mo raw kung bakit namatay si Kuya. Boses iyon ni Isabel. Idedemanda ka raw niya. Pag nanakaw daw, imposible. Wala akong ginawang masama. Nanginginig ang boses ni Sofia. Ate, wala sa sarili si Mami ngayon. Please, umalis ka na ng tahimik. Ako na ang bahala sa kanya. Napasuntok si Corazon sa mesa. Ang sama niya, puro kasinungalingan. Kinuha ni Corazon ang relo ng kanyang panganay. Marco, anak, patawarin mo ako. Hindi ko na protektahan ang asawa mo. Pero ngayon, ilalabas ko ang katotohanan. Tinawagan ni Corazon ang abogadong si Benji Reyes. Attorney, mayroon na akong matibay na ebidensya. Magkita tayo ngayon. Kinabukasan, sa law office, ibinigay ni Corazon ang lahat ng materyales mula kay Elena kay Benji. Maingat na sinuri ni Benji ang CCTV footage at audio files. Ito po ay malinaw na panluloko at pananakot. Pwede po tayong magsampa ng kasong kriminal. Tinanggal ni Benji ang kanyang salamin at tiningnan si Corazon. Ma'am, mas lalaliman ko pa po ang investigasyon. Siguradong may dahilan kung bakit ginawa ito ng pangalawa ninyong manugang. Tumango si Corazon. Gawin mo at kailangan nating hanapin si Sofia. Kailangan kong ituwid ang lahat. Hinawakan ni Benji ang kamay ni Corazon. Kung nabubuhay lang si Kuya Marco, hindi ito mangyayari. Ako na po ang papalit sa kanya para protektahan ang pamilya. Nang gabing iyon, matagal na tinitigan ni Corazon ang litrato ng kanyang panganay na anak. Marco, babawiin ni Mami ang pamilya natin. Maghintay ka lang, pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Lumipas ang 1 linggo, bumalik si attorney. Benji Reyes dala ang mga dokumentong nakuha niya sa pamamagitan ng court order. Ma'am Corazon, nahanap na po natin ang mga ebidensya laban sa pangalawa ninyong manugang. Inilatag ni Benji ang isang makapal na folder sa mesa. Ang unang dokumento ay ang detalyadong record ng text messages mula sa telco. Ang mga threat text na ipinadala kay Ate Sofia, 3 taon na ang nakalipas. Mukha pong galing sa number ninyo, pero sa totoo lang, gumamit po siya ng text spoofing app. Binuklat ni Benji ang susunod na pahina at tinunton po namin ang email address na ginamit sa pag-register sa app na iyon. Malinaw ang email address na nasa screen, isang kombinasyon ng pangalan at kaarawan ni Isabel. Ang credit card na ginamit sa pagbabayad ay nakapangalan din po sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Corazon habang tinitingnan ang mga papel, ang hayop na yon. Nagpatuloy si Benji sa paglalabas ng mga ebidensya. At ito naman po ang tungkol sa insurance money. Sa 15 milyong piso, 20 milyon po ay napunta sa mga bayarin sa ospital at libing. Gaya ng sinabi ninyo, itinuro ni Benji ang bank records. Ang problema po ay ang natitirang 5 milyon. Mula sa account ni Ate Sofia, inilipat po ito sa isang hindi kilalang account. Sino ang may-ari ng account na iyon? Tanong ni Corazon. Ayon po sa investigasyon, ito po ay isang dummy account na ginawa ng pangalawa ninyong manugang gamit ang pangalan ni Ate Sofia. Nagpakita si Benji ng isa pang dokumento. Ang ID at pirma na isinumite para buksan ang account ay peke lahat. Sumandal si Corazon sa kanyang upuan. Tila siya sinasakal. Ibig sabihin, ninakaw pa ni Isabel ang pera ni Sofia? Opo. At mayroon pa po. Inilabas ni Benji ang mga dokumento mula sa legal team ng kumpanya. Ipinasuri po namin sa isang handwriting expert ang ilan sa mga dokumento ng paglipat ng shares na may pirma ninyo. Ano ang resulta? Peke po. Hindi po kayo ang pumirma. Napakuyom ng kamao si Corazon. Kailan pa niya ito ginagawa? Hindi bababa sa 2 taon na po. Pinag-aralan po niya ang pirma ninyo at dahan-dahang pinipirata ang mahahalagang dokumento. Huminga ng malalim si Benji at nagpatuloy.
At nakakuha po ng mahalagang testimonya ang investigador na si Rico David. Nag-play si Benji ng audio file sa kanyang cellphone. Nagtrabaho po ako sa isang errand service dati. Ang pangalan ko po ay Leo. Sabi ng isang hindi pamilyar na boses ng lalaki. 3 taon na po ang nakalipas. Binayaran po ako ng isang babae para gumawa ng ilang tawag. Anong klaseng tawag? Tanong ng investigador. Tinawagan ko po ang isang babaeng nagngangalang Sofia para takutin siya. Inutusan niya akong gayahin ang boses ng isang matandang babae. Ano ang sinabi mo? Nakukunin ang custody ng mga anak niya. Napaalisin siya sa bahay. Mga ganoong bagay po. Nanginginig sa galit si Corazon habang nakikinig. Sino ang babaeng iyon? Pinakitaan niyo po ako ng litrato. Opo, siya nga po. Isabel ang pangalan niya. Magkano ang binayad sa'yo? 50,000 piso po. Cash. Ipinahinto ni Corazon ang recording. Nasaan ang lalaking ito ngayon? Nasa safe house na po siya. Kakailanganin natin siya bilang testigo. Inilabas ni Benji ang huling dokumento. At ma'am, ito po ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Seryoso ang mukha ni Benji. Inimbestigahan po namin ang nakaraan ng pangalawa ninyong manugang. Nasa mga papel ang mga litrato ni Isabel noong college. Ang pangalawa niyo pong manugang ay may gusto dati sa panganay ninyong anak, si Marco. Nanlaki ang mga mata ni Corazon. Ano? Ayon po sa mga kaklase nila, nagtapat daw po si Isabel kay Marco pero binasted siya. Binuklat ni Benji ang susunod na litrato. At hindi nagtagal, nagpakasal siya agad sa kapatid nitong si Miguel. Tinakpan ni Corazon ang kanyang bibig. Kung ganoon, posibleng paghihiganti ang motibo niya sa simula't simula pa lang, maingat na sabi ni Benji. Matapos siyang tanggihan ng lalaking gusto niya, pinakasalan niya ang kapatid nito para makuha ang yaman ng pamilya. Tumayo si Corazon at lumapit sa bintana. Umuulan sa labas. Paano ko natanggap ang isang taong tulad niya sa pamilya ko? Nanginginig ang boses ni Corazon. Ma'am, huwag niyo pong sisihin ang sarili ninyo. Masyadong magaling umarte ang manugang ninyo. Inilagay ni Benji ang kamay sa balikat ni Corazon. Sapat na po ang mga ebidensya. Magsasampa na po ako ng kaso sa piskalya. Tumango si Corazon. Nang gabing iyon, kinausap niya ang kasambahay na si Elena. Manang, may iba pa bang kahina-hinalang ginawa si Isabel? Tumango si Elena. Ma'am, may isa pa po akong dapat sabihin. Naglabas si Elena ng isang lumang litrato. Noong araw po ng libing ng Sir Marco, nakita ko po ang pangalawang senyora na hinahalungkat ang lalagyan ng alahas ng panganay na senyora. Anong kinuha niya? Mga passbook, selyo at ang insurance policy. Binalik din naman po niya pagkatapos. Napabuntong hininga si Corazon. Noon pa lang pala, may plano na siya. Mukha nga po, maingat na nagpatuloy si Elena. At ma'am, sa tingin ko po, kailangan niyo nang puntahan ang panganay na senyora. Oo nga, pero takot sa akin si Sofia. Paano kami magkikita? Pwede po kayong samahan ni Attorney Reyes. Kapag ipinakita po niya ang mga ebidensya, siguradong maiintindihan din po ng panganay na senyora. Hindi makatulog si Corazon ng gabing iyon. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang manugang. Ang paghihirap nito sa convenience store, ang takot sa mukha nito habang hawak ang mga anak. Sofia, patawarin mo ako. Nahuli ako. Pero ngayon, ilalabas ko na ang katotohanan. Mahigpit na niyakap ni Corazon ang relo ng kanyang panganay na anak. Ang mga kamay nito ay nakatigil pa rin sa oras ng aksidente, ngunit ngayon, tila muling iikot ang panahon. Ang panahon para ilabas ang katotohanan at bawiin ang kanyang pamilya. Nakipagtulungan si Attorney Benji Reyes sa piskalya para makakuha ng warrant upang suriin ang cellphone ni Isabel. Naghihintay si Corazon sa law office. Ma'am, lumabas na po ang forensic results. Maputla ang mukha ni Benji. Mas malala po ito kaysa sa inaasahan natin. Binuksan ni Benji ang laptop.
Natagpuan po sa cellphone ng manugang ninyo ang text spoofing app at mga program para sa pamimeke ng dokumento. Maraming files ang nakalista sa screen at tingnan niyo po ito. Nag-click si Benji sa isang image file. Nasa screen ang napakaraming beses na pag-iensayo sa pirma ni Corazon. Nag-practice po siya para maging perpekto ang panggagaya sa pirma ninyo. Nangingilabot si Corazon, pero ma'am, may mas nakakagulat pa po. Hininaan ni Benji ang kanyang boses. Nahanap po namin ang mga memo at search history niya mula 3 taon na ang nakalipas. Sa screen na ipinakita ni Benji, nakasulat ang mga nakakakilabot na salita. Paano i-stage ang isang traffic accident? Pagkuha ng truck driver. Paano gumawa ng perpektong krimen? Nanginginig na napahawak si Corazon sa mesa. Anong ibig sabihin nito? Huminga ng malalim si Benji. Ma'am, sigurado po ba tayong aksidente talaga ang nangyari sa panganay ninyong anak? Napatayo si Corazon. Anong ibig mong sabihin? Nabangga siya ng truck? Opo. Pero baka po hindi nagkataon lang na nabangga ng truck na iyon ang panganay ninyo. Binuklat ni Benji ang susunod na dokumento. Sinuri po namin ang location history ng manugang ninyo. Noong umaga ng araw ng aksidente, nasa malapit po siya sa pinangyarihan. Napaupo si Corazon sa upuan. At 3 araw bago ang aksidente, may na-withdraw na 1.5 milyong piso mula sa account niya. Itinuro ni Benji ang bank records. Tinatrabaho pa po naming matunton kung saan napunta ang pera. Napaiyak si Corazon. Huwag mong sabihin, si Isabel, ang anak ko. Hindi pa po natin masasabi ng sigurado, pero napakarami pong kahina-hinalang bagay. Kumuha si Benji ng isa pang dokumento. Mula sa pulisya, muli po naming sinuri ang investigasyon sa aksidente. Ang driver ng truck noon ay isang 50 taong gulang na lalaki na nagngangalang Pedro. Inantok daw ito habang nagmamaneho, pero may kakaiba po. Binasa ni Benji ang police report. Bago ang aksidente, may tumawag daw po sa driver mula sa isang hindi kilalang babae. Sino ang babaeng iyon? Hindi po nalaman noon. Pero ngayon, kaya na po nating matunton. Inilabas ni Benji ang data mula sa telco. Ang numerong tumawag ay mula sa isang prepaid phone na ginagamit ng pangalawa ninyong manugang. Tinakpan ni Corazon ang kanyang mukha. Hindi. Imposible. Ma'am, nai-report ko na po ito sa pulisya. Muli po nilang iimbestigahan ang truck driver. Makalipas ang ilang araw, muling inimbestigahan si Pedro. Naghintay si Corazon sa labas ng interrogation room. Pagkatapos ng 1 oras, lumabas ang isang detective, Mrs. Montenegro. Umamin na po ang driver. Ipinakita ng detective ang report. 3 taon na po ang nakalipas, isang babae raw po ang nagbigay sa kanya ng 5 milyon para magmaneho sa isang partikular na ruta sa isang partikular na oras. Tila hihinto ang paghinga ni Corazon. Sino raw ang babae? Inilarawan po niya at eksaktong tumutugma sa pangalawa ninyong manugang na si Isabel. Ipinakita ng detective ang artist sketch. Mukha iyon ni Isabel. At tingnan niyo rin po ito, naglabas ng isa pang dokumento ang detective. Itinago po ng driver ang serial numbers ng pera at tumutugma po ito sa perang na-withdraw mula sa account ni Isabel. Napaluhod si Corazon. Ang anak ko, pinatay siya ng manugang ko. Tinulungan siya ni Benji na tumayo. Ma'am, magpakatatag po kayo. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Pinunasan ni Corazon ang kanyang luha at tumayo. Idemanda niyo si Isabel. Murder for hire, nakahanda na po ang lahat. Naisumiti ko na po ang kaso sa piskalya. Hinawakan ni Benji ang kamay ni Corazon. Ma'am, kailangan na po nating sabihin ang katotohanan sa panganay ninyong manugang na ang pagkamatay ng asawa niya ay hindi isang aksidente. Tumango si Corazon. Nang gabing iyon, kinausap ni Corazon si Elena. Manang, malapit nang matanggap ng piskalya ang kaso.
Tumingin si Corazon sa bintana. Kapag naaresto na si Isabel, saka ko maipapaliwanag ang lahat kay Sofia. Tumango si Elena. Ma'am, kapag nalaman po ng panganay na senyora ang totoo, siguradong maiintindihan niya kayo. Kinuha ni Corazon ang relo ng kanyang panganay. Marco, maghintay ka lang. Babawiin ni Mami ang pamilya natin. Nang gabing iyon, tinawagan ni Corazon si Benji. Attorney, kailan po magsisimula ang proseso? Bukas po ng umaga, isusumite ko na ang lahat. Dahil sapat ang ebidensya, siguradong maglalabas agad sila ng arrest warrant. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Benji. Ma'am, konting tiis na lang po. Malapit nang malaman ang lahat. Ibinaba ni Corazon ang telepono at tumayo sa tabi ng bintana ng kanyang study. Puno ng bituin ang langit. Isang pinakamaliwanag na bituin ang nakakuha ng kanyang pansin. Marco, binabantayan mo ako. Magtiwala ka kay Mami. Bulong ni Corazon sa bituin. Kinabukasan ng madaling araw, hindi makatulog si Corazon. Ngayong araw, magsisimula ang lahat. Ang pag-aresto kay Isabel at ang pagkakataong masabi ang totoo kay Sofia. Nanginginig na humigop siya ng tsaa. Malapit na. Kaunti na lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kinabukasan ng umaga, tinawag ni Corazon ang bunsong anak na si Miguel sa sala. Pagod pa rin ang mukha nito. Mami, ano na naman po? Inilapag ni Corazon ang file ng mga ebidensya sa harap ng anak. Miguel, tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Tiningnan lang ni Miguel ang file. Mami, ano po ba ito? Pinatay ni Isabel ang kuya mo. Pinalayas niya si Ate Sofia. Inasam niya ang yaman natin. Lahat gawa niya. Nanginginig, ngunit matigas ang boses ni Corazon. Itinapon ni Miguel ang mga papel. Imposible, hindi magagawa ng asawa ko iyan. Noon, bumukas ang pinto ng kusina at lumabas si Isabel. Mahal, anong nangyayari? Nakangiti pa rin siya gaya ng dati. Tinitigan siya ni Corazon. Isabel, itigil mo na ang pag-arte. Bistado ka na. Bahagyang nanigas ang ngiti ni Isabel. Mami, ano po ang sinasabi ninyo? Ikaw ang pumatay kay Marco, ikaw ang nagpalayas kay Sofia, sigaw ni Corazon. Sandaling natahimik si Isabel, saka lumapit kay Miguel. Mahal, kakaiba na talaga si Mami nitong mga nakaraang araw, di ba? Narinig mo ba ako? Hinawakan niya ang braso ng asawa. Ilang araw na po niya akong pinagdududahan. Humihina na rin ang memorya niya. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Corazon. Mahal, nag-research ako. Ang mga sintomas ni Mami ay posibleng early stage dementia. Tinitigan ni Isabel ang asawa. Kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital para na rin po sa kanya. Nag-aalangan si Miguel habang tinitingnan ng ina at asawa. Mami, baka nga po kailangan niyo nang magpatingin, Miguel. Anak ba talaga kita? Nanginginig sa galit si Corazon. Mami, please po, kalimutan niyo na po si ate. Napabuntong hininga si Miguel at pumasok sa kanyang silid. Hindi makatulog si Corazon. Alam niyang sinusubukan siyang palabasin ng kanyang manugang na isang baliw. Makalipas ang ilang araw, nagpatawag ng emergency board meeting. Pagpasok ni Corazon sa boardroom, may naramdaman siyang kakaiba. Iba ang tingin ng mga board members. Madam Chairman, may mahalaga po tayong pag-uusapan ngayon, sabi ng isang miyembro. Kamakailan po, may mga alalahanin tungkol sa inyong kakayahang magdesisyon, tumayo si Corazon. Anong ibig niyong sabihin? May mga ulat po kaming natanggap na kakaiba ang mga ikinikilos ninyo. Ginugulo niyo raw po ang pamilya ninyo dahil sa mga walang basehang hinala at ginamit niyo raw po ang pondo ng kumpanya para kumuha ng private investigator. Napakuyom ng kamao si Corazon. Ginawa ko iyon para malaman ang katotohanan. At ito po ang isang medical opinion mula sa isang psychiatrist. Inabot ng isang miyembro ang isang dokumento. Sinasabi po rito na posibleng mayroon kayong sintomas ng early stage dementia. Hinablot ni Corazon ang papel. Nang makita niya ang pangalan ng doktor, naintindihan niya ang lahat. Kaklase ni Isabel ang doktor na iyon. Peke ito,
Binayaran ni Isabel ang board, sigaw ni Corazon. Ngunit awa lang ang nakikita niya sa mga mata nila. Madam Chairman, mas mabuti po kung magpapa-check up kayo. Wala akong sakit. Lumabas si Corazon ng boardroom. Agad niyang tinawagan si Benji. Attorney, malaking problema ito. Pinapalabas ako ni Isabel na baliw. Ma'am, kumalma po kayo. Papunta na po ako. Dumating si Benji pagkatapos ng 30 minuto. Ma'am, umuwi na po muna tayo. Delikado po rito. Inalalayan ni Benji si Corazon papuntang parking. Pagdating sa bahay, naghihintay si Miguel. Kasama niya si Isabel at 2 doktor. Mami, kailangan niyo na pong pumunta sa ospital. Matigas ang boses ni Miguel. Hindi ako aalis, umatras si Corazon. Mami, para po ito sa inyo. May hawak na papel si Miguel. Pumirma na po ako sa consent form bilang guardian ninyo. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Corazon ang anak. Miguel, ako ba talaga mami? Makinig na po kayo. Lumapit ang mga doktor. Ma'am, sa ospital po, gagawin natin ang mga tests. Huwag po kayong mag-alala. Humarang si Benji. Sandali, ito ay illegal detention. Hindi niyo siya maaaring pilitin. May pahintulot po mula sa guardian, ipinakita ng isang doktor ang papel. Sinuri ito ni Benji at napakagatlabi. May problema ito sa batas. Ako ang haharap dito, sumingit si Isabel. Attorney Reyes, problema po ito ng pamilya. Huwag po kayong makialam. Ako po ang kaibigan ng yumaong si Marco Montenegro at abogado ng pamilyang ito, matigas na sabi ni Benji. At Miss Isabel, ang kaso laban sa inyo ay naisampa na sa piskalya. Nanigas ang mukha ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Murder for hire, fraud, coercion, at falsification of documents. Inilabas ni Benji ang kopya ng complaint. Tiningnan ito ni Miguel at napalingon sa asawa. Mahal, ano ito? Sandaling nataranta si Isabel, ngunit bumalik din ang kanyang kompostura. Hindi totoo iyan. Gawa-gawa lang iyan ni Mami para siraan ako. Nasa amin po ang lahat ng ebidensya. Pati na ang forensic data mula sa cellphone mo, kalmadong sabi ni Benji. Biglang nagbago ang mukha ni Isabel. Ebidensya? Peke lahat iyan. Sa korte na po natin malalaman, pinrotektahan ni Benji si Corazon. Ma'am, kailangan na po nating umalis. Umiling si Corazon. Hindi. Kailangan ko munang makita si Sofia. Ma'am, delikado po ngayon. Wala akong pakialam. Mas importante si Sofia at ang mga apo ko. Nang gabing iyon, kinausap ni Corazon si Elena. Manang Sabado bukas, di ba? Opo, ma'am. Pupuntahan ko ang bahay ni Sofia. Kailangan ko siyang makausap bago maaresto si Isabel. Ma'am, baka po magulat ang panganay na senyora. Okay lang. Mas magugulat siya kung sa balita niya malalaman. Ayon kay Attorney Reyes. Sa Lunes daw posibleng mangyari ang pag-aresto. Kailangan ko siyang makausap bago noon. Sabado ng gabi, nagpunta si Corazon at Elena sa apartment ni Sofia. Pagdating doon, patay ang ilaw sa bintana. Pinindot ni Corazon ang intercom. Walang sagot. Sofia, ako ito. Si Lola, buksan mo ang pinto. Paulit-ulit niyang pinindot ang intercom. Walang sumasagot. Ma'am, baka po nasa night shift ang panganay na senyora. Kung ganoon, sa convenience store tayo. Nagmamadali silang pumunta roon. Ngunit isang hindi pamilyar na lalaki ang nandoon. Excuse me, nasaan si Sofia na nagtatrabaho rito? Ah, si Ate Sofia po. Day off niya po ngayon. Nanlamig si Corazon. Kahit Sabado? Opo, may personal na lakad daw po. Bumalik sila sa apartment. Naghintay sila sa labas ng matagal pero hindi dumating si Sofia. Ma'am, ang lamig po. Sa kotse na lang po tayo maghintay. Inalis ni Elena ang kanyang coat at ipinatong sa balikat ni Corazon. Hindi. Hihintayin ko si Sofia. Naupo si Corazon sa hagdanan. Malamig ang hangin pero hindi siya gumalaw. Lumalim ang gabi ngunit hindi dumating si Sofia. Ma'am, umuwi na po tayo. Pwede naman po tayong bumalik sa Lunes. Tama ka, Manang. Lunes ang pasok ng mga bata. Dahan-dahang tumayo si Corazon.
Sa Lunes ng umaga, sa tapat ng eskwelahan ako maghihintay. Siguradong papasok sila. Umuwi si Corazon. Hindi naman siguro niya ako iniiwasan, di ba? Baka nagbakasyon lang sila. Bulong niya sa sarili. Linggo ng gabi, hindi makatulog si Corazon. Bukas ng umaga, makikita na niya si Sofia. At nakatakda na rin ang pag-aresto kay Isabel. Araw ng katotohanan. Mahigpit niyang hinawakan ang relo ni Marco. Marco, bukas, babawiin ko na ang pamilya natin. Maghintay ka lang. Tumingin siya sa bintana. Unti-unti nang nagliliwanag. Lunes ng umaga, naglabas ng arrest warrant ang piskalya para kay Isabel. Nasa isang coffee shop, malapit sa presinto si Corazon at si Benji. Ma'am, magsisimula na po ang operasyon, sabi ni Benji. Tatawagan ko na po ang panganay na senyora para ibalita. Umiling si Corazon. Hindi, ako mismo ang pupunta. Maghihintay ako sa tapat ng eskwelahan nila. Makalipas ang 1 oras, dumating ang mga pulis sa bahay ni Corazon. Umiinom ng tsaa si Isabel sa sala, walang kamalay-malay. Isabel Montenegro, inaaresto ka namin para sa mga kasong murder for hire, fraud, coercion, at falsification of documents. Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang ilabas ng detective ang posas. Ano? Wala akong ginawa, sigaw niya. Nasa amin po ang lahat ng ebidensya. Sumama na po kayo ng maayos. Pinusasa ng detective si Isabel. Noon, lumabas si Miguel mula sa silid. Mahal, anong nangyayari? Mahal, wala akong kasalanan. Yumakap si Isabel sa asawa. Ipinakita ng detective kay Miguel ang warrant at mga ebidensya. Nanginginig na binasa ni Miguel ang mga dokumento, ang testimonya ng truck driver, ang forensic data, ang bank records, lahat ay tumuturo sa kanyang asawa. Totoo ba ito? Napalingon siya kay Isabel. Umiiyak na umiling si Isabel. Hindi, mahal. Peke lahat iyan. Sinisiraan lang ako ni Mami. Ang pagkamatay ni Kuya 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ba? Nanginginig ang boses ni Miguel. Hindi sumagot si Isabel. Ang pagpalayas mo kay ate at sa mga pamangkin ko. Ikaw din? Umatras si Miguel. Mahal, makinig ka. Tumigil ka na, sigaw ni Miguel. Akala ko mabuti kang tao. Hindi ko alam na mamamatay tao ka at nanakit ng kapamilya. Napaupo si Miguel at napasabunot. Dinala ng mga pulis si Isabel. Mabilis itong nakuha ng media at naging breaking news. Sa parehong oras, pauwi na si Sofia mula sa kanyang night shift. Nag-iwan siya ng mga anak sa isang kaibigan para makapagtrabaho. Sa TV sa loob ng bus, biglang lumabas ang balita. Mayaman na manugang, inaresto dahil sa murder for hire. Nakakagulat na katotohanan na bunyag, natigilan si Sofia. Nakita niya si Isabel na pinapasok sa police car. Ibig sabihin, walang alam si Mami? Kinabahan si Sofia. Kung ganoon, hindi rin siya ang nagpalaya sa akin. Mabilis niyang kinuha ang cellphone, hapot. Binasa niya ang mga balita. Murder for hire, pananakot, panloloko, pamemeke, lahat ay kagagawan ni Isabel. Wala talagang alam si Mami. Pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sofia, si Atu. Benji Reyes ito. Attorney, kaibigan ako ni Marco. Naaalala mo pa ba ako? Opo, naaalala ko po. Nakita mo na ba ang balita? 3 taon pong hinanap ng biyena ninyo ang katotohanan. Hindi niya po kayo kailanman kinamuhian, kasinungalingan lang po lahat ni Isabel. Napatakip ng bibig si Sofia at umiyak. Ate Sofia, naghihintay po si Mami sa tapat ng eskwelahan ng mga bata. Puntahan niyo na po siya. Tumango si Sofia. Sige po, papunta na ako. Bumaba siya sa bus at sumakay ng taxi. 3 p.m. tumunog ang school bell. Nanginginig na naghintay si Corazon sa tapat ng gate. Kasama niya si Elena at si Benji. Isa-isang lumabas ang mga bata. At nakita niya sina Angelo at Angela. Lola, sigaw ni Angela at tumakbo palapit. Sumunod si Angelo. Lola, kayo po ba talaga iyan?
Niyakap ni Angela si Corazon. Niyakap din niya ito pabalik habang umiiyak. Oo, Angela, si Lola ito. Noon, dumating si Sofia. Angela, humihingal si Sofia. Nagtama ang kanilang mga mata. 3 taon. Umatras si Sofia. Mami, lumuhod si Corazon sa semento. Isang 68 taong gulang na matanda na nakaluhod sa harap ng eskwelahan. Nagtinginan ang mga tao. Sofia, pakiusap, pakinggan mo ako. Nagulat si Sofia. Mami, tumayo po kayo. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinakikinggan. Yumuko si Corazon. Nahuli ako. 3 taon ko kayong hindi naprotektahan. Naniwala ako kay Isabel. Patawarin mo ako. Umiyak na rin si Sofia. Mami, totoo po bang wala kayong alam? Oo, niloko rin niya ako. At Sofia, si Marco, hindi siya na aksidente. Nanigas ang mukha ni Sofia. Binayaran ni Isabel ang isang tao para patayin si Marco. Pinatay niya ang anak ko. Humagulgol si Corazon. Napaluhod din si Sofia. Si Marco. Umiyak siya ng umiyak. Lumapit si Benji. Ate Sofia, narito po ang lahat ng ebidensya. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Ang testimonya ng driver, ang mga record ni Isabel, lahat nandoon. Napanginig si Sofia. Bakit niya ginawa iyon? May gusto po siya dati sa asawa ninyo. Nang mabasted, naghiganti siya sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kapatid nito. At inasampu niya ang yaman ng pamilya. Lalo pang nagulat si Sofia. Tiningnan niya si Corazon na nakaluhod pa rin. Mami, tumayo na po kayo. Itinayo ni Sofia si Corazon. Nagyakapan silang dalawa at umiyak. Patawad, Sofia. Huli na ba ako? Hindi po, Mami. Ang importante, nalaman na natin ang totoo. Niyakap din sila ng mga bata. Lola, babalik na po ba tayo sa inyo? Tanong ni Angela. Hinaplos ni Corazon ang ulo ng apo. Oo, Angela, hindi na tayo maghihiwalay. Umuwi sila sa bahay. Naghihintay si Miguel sa sala. Ate Sofia, patawarin niyo po ako. Lumuhod si Miguel sa harap ni Sofia. Pinagdudahan ko po kayo. Patawarin niyo po ako. Itinayo siya ni Sofia. Okay lang. Lahat tayo naloko. Lumuhod din siya sa ina. Mami, patawarin niyo rin po ako. Okay lang, anak. Tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, muling nabuo ang pamilya. Makalipas ang 3 buwan, hinatulan si Isabel ng 20 taong pagkakakulong. Paglabas ng korte, hinawakan ni Sofia ang kamay ni Corazon. Mami, tapos na po. 1 linggo pagkatapos, nag-retire si Corazon at ginawang board member si Sofia. Nagtayo rin siya ng Marco Montenegro Foundation para tulungan ang mga mahihirap na si Sofia ang mamamahala. Ang mana ni Marco ay inilagay niya sa isang trust fund para sa mga apo. Sa 2nd anibersaryo ng pagkamatay ni Marco, nag-alay sila ng dasal. Lumuhod si Miguel sa harap ng litrato ng kapatid. Kuya, patawad. Pangako, aalagaan ko sila. Niyakap ni Corazon ang litrato. Marco, anak, nabawi na ni Mami ang pamilya mo. Magpahinga ka na. Habang kumakain, ipinakita ni Angela ang kanyang drawing. Isang pamilyang masayang magkakasama habang si Marco ay nakangiting nakatingin mula sa langit. Niyakap ni Corazon ang mga apo. Lola, masaya po ba kayo? Tanong ni Angela. Niyakap niya ito ng mahigpit. Oo, apo. Masaya na si Lola. Hindi perpekto dahil wala na si Marco, pero sapat na ito. At magkakasama, hinarap nila ang bagong bukas. Ang 3 taon ng sakit at pagdududa ay natapos na. Ang katotohanan, kahit huli, ay nagwagi. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share. Hanggang sa muli, salamat po.